Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Bilang isang Pilipino, marami tayong magagawa para sa ating kapwa. Hindi nga ba tayo ang nagpasimula ng salitang bayanihan? Nang ibig sabihin ay ang pagtutulong-tulong na magkukomunidad para matapos ang isang gawain o makamit ang isang adhikain. Ang espiritu ng bayanihan ay buhay na buhay sa ating mga overseas Filipino workers. Ilang kwento na ba ang ating nadinig patungkol sa pagdadamayan ng mga OFWs para sa kapakanan ng kanilang kapwa? Kapag may isang OFW na kinakailangan masaklolohan sa ibang bansa, kapwa niya Pilipino ang unang dumadamay sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, muli nating bubuhayin ang espiritu ng bayanihan sa mga kwentong buhay OFW na handog namin sa inyo. Makakapanayam natin ang Board of Trustee ng Kabayanihan Foundation Incorporated na si kapatid Dr. Paul Chua. Ikukwento sa atin ni Captain Glicerio Cunanan ang kanyang pangarap na makatulong sa kanyang mga magulang at mga kapatid na nagtulak sa kanya para magsiman. Ibabahagi sa atin ni OFW Benjamin Adona ang kakaibang karanasan niya bilang OFW na nagbukas ng pinto para makatulong siya sa kanyang kapwa. At aalamin natin kung bakit sa kabila ng greener pasture na handog ng bansang Amerika, pinili pa rin ni kapatid Remigio Tanglao ang bumalik ng Pilipinas para makapaglingkod sa kapwa. Ang mga kwentong OFW po sa aming pagbabalik. We need people who believes in the Filipino, who believes that there is a future for our country. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Taong 2013. For most inspiring story, we have Mr. Orlando Lampa. Exemplary Award goes to Miss Tita Morales. Most successful story goes to Miss Tita Morales. Most inspiring survival story. Rina Reno Saluta. Taong 2014. Most number of votes goes to Marites Galam. Special award, Survival Story Award, is given to Finalist number 5, Miss Dolores Espiras. This year's Global Award Most Successful Story is given to Shirley Aton. Journey Aton! The Global Award Most Inspiring Story goes to
Miss Dolores Esperas. Taong 2015, Ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... abangan. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Pinabati po natin ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, Italy, Canada, Guam, USA, United Kingdom, Malaysia, Singapore. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Ngayong gabi makakasama po natin mula po sa Kabayanihan Foundation. Let's welcome on the program ang ating kapatid, Dr. Paul Chua. Magandang gabi, kapatid Paul. Magandang gabi, kapatid Marisa. Ngayon po, tatanungin natin si kapatid Paul. Paano ka napasama dito sa Kabayanihan Foundation? Kailan ka nagsimulang maging involved? Ang Kabayanihan Foundation po ay tinayo ng isang grupo ng mga magkakaibigan. Kami po ay mga magkakasing edad po. We came from the generation of the 80s and we bonded together over coffee and dun nag-umpisa po na makapag-usap. Ano po ang maitutulong ng aming henerasyon upang gumanda ang buhay ng aming mga anak, ating mga kababayan. Ang Kabayanihan Foundation po ay nag-umpisa noong 2010. Galing po sa dalawang salita, ang kabayanihan, ang kapatiran at bayanihan po. Ngayon, tanungin naman kita, saan nanggaling ang tunay na masyadong paghanga mo at pagkabilib mo sa kakayahan ng mga Pinoy dahil kaisa ka sa adhikain ng Kabayanihan Foundation? Nakikita ko po saka ng aming mga kasamahan na napakadaming problema na rito sa ating bansa. At we need to be part of the solution. Okay. Napakarami pong problema at hindi natin pwedeng sabihin na gobyerno lang po ang may sagot sa ating mga problema. Kailangan po natin gawin yung ating yung ating role upang makatulong sa development ng ating bansa. Ano ba ang mga accomplishment na pwede nating ma-share sa mga kababayan natin? Well, ang Kabayanihan Foundation ay tumutulong by way of spreading the good news. Yes. And the good news is we are all part of the solution. So, nagpupunta po kami sa mga schools, sa mga organizations po, at we tell the people, we let them know na you do not have to die for our country to be a hero. Yes. That by doing small acts of patriotism, it is already considered an act of heroism. Hindi ho kailangan na gumawa ng napakalaking bagay upang maging isang bayani na sa maliliit na ginagawa natin, may ko-consider na isang act ng bayanihan. Kapatid Paul, siyempre itong libro natin ang mga ginawa ng ating author, writer, poet, activist, leader, si kapatid Alex Lacson. Bigyan mo kami ng mga title ng mga books na ito at ano-ano pa mga books ang pwede nating i-expect mula sa kanya. Ang original book na 12 Little Things Every Filipino Can Do for Our Country. Ang libro para sa kabataan, yung 12 Little Things the Youth Can Do for Our Country. Meron tayo yung pang-global, which is the 12 Little Things Global Filipinos Can Do for Our Country. Meron pa hong 12 Wonderful Things about the Filipinos and the Philippines. Opo, napakaganda po libro. So ano pa yung mga proyekto ng Kabayanihan Foundation? One of the biggest projects na ginawa namin is yung project namin with the Central Bank. It is called the Barya ng Bayani Program. It is a project to help Bangko Sentral recirculate the 25 centavo coins because it is more expensive to mint the 25 centavos than the actual value of the 25 centavo coin. Okay. So, since ang barya ng 25 centavos ay usually naiiwan na lang sa table, naiiwan sa bags, no? We want the people to come out and bring the 25 centavo coins and give meaning by way of donating the coins. And we aimed to break the Guinness Book of World Records. And the Guinness Book of Records was 68 kilometers. We were able to do 73 kilometers. Oh, this was done when?
This was done last November 2013. And we did it sa Quirino Grandstand. Oh, yes. The That's a place kung wonderful saan project. nagkaroon ng hostage taking. Yes. And we wanted something positive in the area to rebuild the name of the area. Napakaganda. The beautiful It's very nice. thing about this is it was a collaborative project. It was a collaborative project and lahat tumulong. Mga students, mga teachers, mga workers. They came with their piggy banks na may 25 centavo coins. And we were able to collect approximately 800 to 900,000 pesos. Wow, that's nice. Okay. And then the amount that was donated was used to build 3 classrooms. Sa tingin mo, kapatid Paul, ano-ano pa mga pwedeng maiambag ng mga kapatid nating overseas Filipino workers sa ibang bansa para sa ikagaganda, ikauunlad ng bansang Pilipinas natin? These 3 things na sasabihin ko po, na isasuggest ko po sa ating mga global Filipinos upang makatulong sa atin, nandito po ito dun sa libro. Yes. Yung 12 little things global Filipinos can do for our country. Number 1, we have over 10 million OFWs all over the world. And if they could adopt 1 scholar each, that would create 10 million scholars. That's true. So it would create a tipping point wherein 10 million Filipinos will be given an opportunity for a better life and to be contributors to national development. Ano Ang pa yung second, we have over 10 million Filipinos all over the world. We are calling to them to be ambassadors of our country, to tell people about how beautiful the country is. Wow. Just set an example and tell people how beautiful our country. Let us not criticize our own country. We have to ask our global Filipinos to invest in our country. Ayun, investment is Invest very in our important. country Okay. because we need to have development. And in order to have development, we need people who believes in the Filipino, who believes that there is a future for our country, and who believes that their money will grow also by investing in the Philippines. And that way, it will create jobs for Filipinos. That's the most important thing, creating jobs for the Filipinos. Ngayon, bigyan mo naman ng mensahe ang mga kapatid nating OFWs na nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. As a personal advocacy, my one little thing to help our country is a Share a Book, Bless a Life project. This is a family project that we have adopted. We believe that books have a special meaning and books are blessings. And by sharing a book, we are blessing another life. I challenge you, all of you, adopt a commitment, adopt one little thing to help our country. Believe that there is a future for our country. Believe that you can be part of the solution. Kayo, kami, lahat tayo, kailangan natin maging bahagi ng solusyon. Para pasimulan po natin sa pag-share po natin ng 12 little things to help our country, for this episode, we would like to share with you the Filipinos are blessed with a beautiful home and a bountiful country. Maraming salamat, Dr. Paul Chua, and of course, ang ating partnership ng Buhay OFW Foundation para sa ating Kabayanihan Foundation ay magtutuloy-tuloy pa rin. Makakasama naman natin ngayon, of course, ang nag-iisang author ng ating mga librong 12 Little Things to Do for Our Country. Kakausapin po natin siya up close and personal at makikilala niyo po how amiable and how very hardworking and very patriotic ang ating author na one and only Kapatid Alex Lacson. Magandang gabi, Kapatid Alex. Magandang gabi, Kapatid na Marisa. Ay, ang ganda nako. niyo pala sa Ay, personal. nako, thank you very much. Kapatid Alex, bakit 12 Little Things about our country ang mga in-author mo mga libro, pero ngayon nag-focus ka naman ngayon sa global Filipinos? Ako po yung naniniwala that the biggest link sa edukasyon natin mga Filipinos, lalo sa mga leaders natin, ay yung love of our country or patriotism. Kasi po, if you notice, ang dami nating magagaling na mga leaders. May degrees pa from Harvard, from abroad, mga Ivy League schools, bar top-notchers. Pero pag nakaupo na sa posisyon, nagiging corrupt. Walang pagmamahal sa bayan. No? Ang dami nating mga successful na businessman, mga negosyante, na very successful ang businesses nila.
pero hindi sila patriotic. Kita mo kung minsan, pag nagpapasweldo sila sa mga kapwa nila Filipinos, mga empleyado, mukhang hindi mo maramdaman yung pagmamahal doon sa kapwa nila Pilipino. Tapos, ang daming mga professionals na very successful dito at abroad, pero hindi patriotic. So, ang tingin ko po, kung i-compare mo halimbawa yung educational system sa Singapore, South Korea, sa Japan, sa Taiwan, tsaka sa Philippines, hindi sila masyadong nagkakalayo sa atin. In fact, mas magaling tayo sa pagturo ng Ingles, sa humanities, sa arts, sa music. Pero alam niyo po kung saan sila lamang na lamang. Saan sila lamang? Doon sa patriotism and discipline. O, doon sila lamang na lamang sa atin. So, feeling ko ito yung biggest missing link para magiging maunlad at magiging, magiging respected ang Filipinos abroad. We have a lot of books, pero itong libro mo, ito yung eye-catching. Bakit? Puro Filipinos, puro bansa natin. Siguro we really have to give something and uplift the lives of our Filipinos, to help our Filipinos, and to uplift din yung image ng bansa natin. Kasi That's sa ibang right. bansa, no, hindi napakaganda ng image ng Pinas. Will you respect a person who does not love himself? You will Of not. course Hindi ba? not. Oo. Will you respect a people who do not love their own country? Di ba? Definitely not. So, feeling ko it is love which is the ultimate essence of greatness. It is love of ourselves, love of our country that will make us great as a people and as a nation. Meron tayong magiging napakagandang proyekto, 'di ba? Ang Buhay OFW Foundation po at ang ating Buhay OFW Television will be having our Mr. and Miss Citizen of the World Awards Night come September 5 sa Diamond Hotel. And we're very excited to tell you, our good friends, ang ating mga kapatid, na ang Kabayanihan Foundation po at ang Buhay OFW Foundation will be partnering for another category sa ating awards night. Magbibigay po tayo ng award, pero bibigyan po natin ng pagkakataon si kapatid Alex para ibahagi sa inyo kung ano po ang award na ito. Maraming salamat, Maris. No? In partnership with Buhay OFW, maglalabas po tayo ng dalawang klaseng awards. Yung isa po, ang tawag natin ay Kabayani Award. Ito po ay ibibigay natin sa mga Filipinos abroad, no? Na tumutulong sa kapwa niya Filipino. Doon kung saan sila namumuhay ngayon or nagtatrabaho. Halimbawa po, no? Kung nandoon ka sa Australia or nasa Canada ka, ito bang Filipino na to ay matulungin sa kapwa niya? Mapagmahal ba siya? No? Does he really go out of his way to help his fellow Filipinos? Ito po ay ibibigay natin na award, no? Kung sino po ang pinakamagaling, maraming nagawa, maraming natulungan, ito po ang ibibigay natin, Kabayani Award, no? Bakit po Kabayani? Kasi ang Kabayani po, pinaghalo po natin yung kapatid tsaka bayani. Kapatid ko, bawat Pilipino, at bayani ako ng bansa ko. Parang ganon. Kabayani Award, no? Kabayani. Yung pangalawa po ay yung Kabayanihan Award. Kabayanihan Award. So yung una po ay Kabayani Award, yung pangalawa po ay Kabayanihan Award. Okay. Ito naman po ay bibigay natin sa isang Pilipino o Pilipina na living abroad po na talagang tumutulong sa bansa natin. So kung sino po sa mga kababayan natin abroad na may maraming nagawa, no? Yun po ang mananalo. At ito po, mayroon tayong committee. May committee, may grupo talaga na sila po ang sasala, mag-screen at sila po ang magde-decide kung sino ba ang nararapat na manalo at makakuha ng Kabayani Award at Kabayanihan Award. From this day forward, I am confirming and I am claiming that I will be a part of the history because I am committed to be speaking positively about our country to every Filipino and every foreigners that I will meet, and because of that, I can become an ambassador of our country. By speaking positively about the Filipino, kapwa mo Pilipino, at nung bansa natin, Yes. you become part of the solution. You become a citizen ambassador of the beauty and the potential and the greatness of the Filipino people and our country. Right? Wonderful. Simple lang. So I am claiming to be a part of the solution, and because of that, I am a citizen ambassador of our country. Di ba, bongga? At syempre, kapatid Alex, hindi magiging kumpleto to. Tatawagin natin si kapatid Paul Chuba dahil meron din siyang commitment. Ayan, kapatid Paul, please. Ayan. Ang ating author, of course, si kapatid Alex.
Next, of course, ang ating kapatid Paul Chua. Anong commitment mo, please? Me and my family, ang aming commitment po ay we will be sharing books and helping improve the education of our countrymen. That is my commitment. Magbabalik po ang Buhay OFW. Sa susunod na Buhay OFW, paano binago ng pagbabarko ang buhay ni Captain Nef Rubio Faculin? Paano sinusuklian ni Christine Gimba ang paghihirap ng amang OFW? At ano ang mga karanasang hindi malilimutan ni Captain Liberato Ambon sa kanyang pagsisiman? Alamin ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight, EGI Pamulindawen Hotel, Lawag City. Taong 2013, Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. Taong 2014, Miss Citizen of the World is Marites Galam! Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin! Wow, Professor! Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan. Pagsisima ng kursong pinili ni Captain Glicerio Cunanan dahil noong dekada 70, bibihira pa lamang sa kanilang lugar ang kumukuha ng kursong ito. Naisip niya, pagkatapos niya mag-aral, madali siyang makakuha ng trabaho at mabilis niyang mapapatupad ang pangarap ng magandang buhay para sa kanyang mga magulang. Anak ako ng isang magsasaka. Nakita ko yung kahirapan ng magulang ko kung paano nila kami itaguyod sa pag-aaral. Talagang pawis na pawis dahil manual labor nga yung pagsasaka. 7 silang magkakapatid, pangalawa siya sa bunso. At hindi nga siya nagkamali sa pinili niyang propesyon. Right after graduation po, nakapasok ako ng trabaho at sumakay na ng barko. Nagisimula yun ng after 1 year, nakapag-abroad ako. Then after 3 years, ang pangarap kong mabigyan ng magandang buhay yung magulang ko, natupad naman. Nabili ko sila ng lote at pinagawan ko ng bahay. Nabili ng mga appliances at laking tuwa nila at pagmamalaki sa akin dahil sa ginawa ko sa kanila. Matapos matulungan ang mga magulang, nagdesisyon si Captain Glicerio na pakasalan na ang kanyang nobya ng 8 taon, 1976 noon. 1980, meron na kaming sariling bahay at lupa at kompleto sa kagamitan. Dahil masinop ang kanyang may bahay at maayos ang teamwork nilang mag-asawa, madali silang nakapag-impok at nakapagpundar. Ngayon po, meron akong condo units na paupuan sa Manila, isa sa malapit sa Lasal, Vito Cruz. Meron akong refilling station sa tabing bahay, Palayan, nakabili ng 2 hektarya. Para sa leisure naman ng pamilya, nakabili rin kami ng sasakyan na ginagamit pag
nagbabanding kami. Ang lahat ng yon ay bunga ng kanyang 31 taon na pagsisikap sa barko. 2011, nag-retire na ako para makapiling ko naman yung pamilya ko for the rest of my life. 5 naging bunga ng pagmamahalan nila ng asawang si Nelia. Lahat po sila ay professional na, may kanya-kanyang pamilya na rin at trabaho. At ang bunso ko ngayon ay nasa Australia. Yung panganay po ay chief steward sa Norwegian Shipping Company. Yung 3 babae na nakapagitna sa panganay at bunso na lalaki, 3 nurse yun na puro babae naman. Nakapag-abroad na rin sila sa US. At yung isa ay isang head nurse sa isang ospital sa amin. Masaya at kontento na sa buhay si Captain Glicerio. Sa puntong ito, nais naman niyang ibalik sa kanyang kapwa ang nakamit niyang tagumpay sa pamamagitan ng kanyang pagsiserbisyo sa kanilang samahan, ang Bayong Arayat Pamilyang OFW. Sipag, tiyaga at dedikasyon sa trabaho para mapadali ang promotion o asenso sa trabaho na sa ganun ay mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Ang perang pinaghirapan ay wag basta-basta gastahin. Save for rainy days, nga, lalo na sa pagtanda, para pagtanda talagang secure yung buhay. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Taong 2013. For most inspiring story, we have Mr. Orlando Lampa. Exemplary Award goes to Miss Tita Morales. Most successful story goes to Miss Tita Morales. Most inspiring survival story. Rina Reno Saluta. Taong 2014. Most number of votes goes to Marites Galam. Special award, Survival Story Award, is given to Finalist number 5, Miss Dolores Espiras. This year's Global Award Most Successful Story is given to Shirley Aton. Journey Aton! The Global Award Most Inspiring Story goes to Miss Dolores Esperas. Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! Kahirapan sa buhay ang dahilan kung bakit napaluwas ng Maynila si kapatid Benjamin Adona. Nakapagtrabaho siya sa construction at factory bago pa siya nakapasok bilang janitor at di kalaunan ay na-promote na room boy sa isang hotel sa Maynila. Meron Arabo na nagpunta sa hotel namin. Nung sabihin sa amin gusto niyo magpunta ng Saudi, mga after, nung sabihan ng Arabo na pumunta ka doon sa agency na ganito, we are 16 in number. So, total of 16 employees sa Manila Royal Hotel at the same time. So, nagpunta kami doon sa agency, sa opisina nila, at dinala nila kami sa Saudi na nagtrabaho kami sa Royal Guest Palace.
sa Palasyo ng Hari. That was the time of late King Khalid. Tama po ang inyong narinig. Sa Royal Guest Palace of King Khalid sa Saudi Arabia, napunta si kapatid Benjamin. Una, naging trabaho ko room boy. Then, lumipat ako ng food service. Hanggang sa naging captain waiter ako. Mga guest namin, mga head of states. So, doon ko naging guest si late President Ferdinand Marcos, including family. That was in 1982. Doon ko rin naging guest yung father ni yung matandang George Bush when he was the Vice President of President Reagan. Si Madam Margaret Thatcher, si Princess Diana. Actually, nagtrabaho ko doon hanggang 7 years. Para magkaroon ng ekstrang pagkakakitaan na pandagdag sa ipinapadala niyang pera sa kanyang ama at mga kapatid sa Pilipinas, nagpa-part-time siya bilang houseboy at babysitter sa kambal na anak ng isang Austrian family. Matapos ang 6 na taon sa Royal Guest Palace of King Khalid, lumipat siya sa isang malaking electrical company sa Zurich, Switzerland. Lumipat ako sa ABB Asea Brown Boveri, Swiss company, electrical company. Ang trabaho ko, T-boy janitor. I am the first Filipino employee in that company during those days. Nung makita rin nila yung paano magtrabaho ang Pilipino, nagtanong sila sa akin kung meron kakilalang Pilipino. Nagdala rin ako ng mga Pilipino sa kanila. Maraming posisyon muna ang dinaanan ni kapatid Benjamin. Nagsimula sa pagiging janitor, T-boy, naging telex operator, receptionist, bago naging Senior Project Administrator. So, ang kasama ko po mga electrical engineers. So, parang touring din nila sa akin electrical engineers dahil lahat ng mga spare parts ng mga malalaking equipment sa power station, kabisado ko lahat. Tumagal ng 27 taon sa Switzerland si kapatid Benjamin. Kung susumahin, nag-OFW siya ng 34 na taon. Yung 6 kong anak, napatapos ko rin lahat. Ang kanyang panganay na anak na nakapagtapos ng HRM sa Assumption ay isang stewardess sa Oman Air. Ang pangalawa ay tapos ng IT at Senior Document Controller sa ABP sa Switzerland. Siya pumalit sa akin sa trabaho. Ang pangatlo ay tapos naman ng HRM samantalang nurse naman ang kanyang pang-apat na anak. Ang kanyang bunso na kambal ay tapos ng medtech at pharmacy. Dahil sa kanyang sariling karanasan bilang OFW, hinihikayat ni kapatid Benjamin na mag-OFW ang mga anak. Pagka naka-abroad ka, katulad ko, at least mapapaharal ng mga anak mo, makakapagpundar ka ng bahay, at least mabibigyan mo ng magandang kinabukasan yung pamilya mo. Makakatulong ka pa sa buong pamilya mo at saka sa ibang tao. Bukod sa pag-aaral ng mga anak, marami pa ring naipundar si kapatid Benjamin. Papagpundar ako ng sariling bahay, tapos may ilang ari-arian din mga residential lots. Tapos yung mga iba kong pamangkin, pinag-aral ko rin. Bukod sa mga kamag-anak, naging bahagi din si kapatid Benjamin sa pagtulong sa kanyang kapwa OFW nung nasa Saudi pa siya. Tumutulong sa mga distressed OFW, yung mga inaharas ng company nila, yung mga tumatakas sa company nila. Minsan, bibigay ng pera pang bayad ng ticket sa mga gustong umuwi na hindi yung talagang kailangan. Kahit nagretiro na si kapatid Benjamin, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya sa kanyang kapwa bilang aktibong miyembro ng Bayong Arayat Pamilyang OFW. Meron po kasi kaming ongoing training dito, culinary cooking training. Pagkatapos po nito, patatakbuhin namin yon sa municipality ng Arayat, yung maliit na nego trailer, yung food service, para sa mga empleyado ng munisipyo. At least mayroon pong konting maitutulong din sa mga ibang OFW na mga kailangan. Unang-una, mahalin ang pamilya. Umalis po tayo, naiwan natin ang pamilya natin para i-ano natin sa kahirapan yung or iangat ang buhay ng pamilya natin.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Sa pangunguna ng Pampanga Action Center for OFW Concerns, naitatag ang iba't ibang samahan ng mga OFW sa bawat munisipyo ng Pampanga. Isa na rito ang Bayong Arayat Pamilyang OFW. Itong Bayong Arayat na OFW ang organisasyon na itinayo namin way back 2 years ago kung hindi ako nagkakamali. Of course, with the initiative muna ni Governor natin, si Nanay Pineda. Tapos dumating itong energetic na head natin na sa PACOC, si Ma'am Ray Eliza Munoz, na siyang tumulong na maitayo natin ang OFW. Si Kapatid Remio Tanglao ang kasalukuyang presidente ng samahan. Ito ang tanging paraan para makatulong tayo sa mga ibang kababayan natin na nangangailangan ng tulong. At the same time, magkakaroon tayo ng konting biyaya kung bibigyan tayo ng livelihood project ng gobyerno. Agad naman silang nakapag-submit ng kanilang proposal at sa lalong madaling panahon ay pinagkaloob sa kanila ng PACOC ang kauna-unahan nilang proyekto. Ang Nego trailer, kung hindi ako magkakamali, ang total worth niya 216,000 na lahat. Sa ngayon, ang bali i-purpose noon para magkakaroon ng konting livelihood project ang mga ibang OFW na walang trabaho na gustong kumita kahit konti. Lalo na yung mga retired na hindi na makabalik sa abroad, at least maano namin. At saka yung mga ibang kababayan natin na active member na gustong kaysa kung anong ginagawa sa ibang chismis dito, chismis doon, at least ito ang tanging paraan na makatulong sa ibang tao. Bukod sa livelihood, layunin din ng kanilang samahan na maging sandala ng mga kababayan nilang OFW na nagkakaproblema sa ibang bansa. At the same time, magiging sumbungan din doon ang ano ng OFW. Kung may problema, sasabihin sa amin, either pwede namin tulungan sa OWA, sa DFA, o kaya sa POEA. Kahit salat sa pondo, nagkaisa ang bawat miyembro ng samahan sa pagtulong sa kapwa. Kahit wala pang perang dumarating sa organisasyon, yung matulungan mo lang yung tao, parang masayang-masaya na masaya ka na rin kahit napagod ka. Naranasan din magtrabaho sa ibang bansa ni Kapatid Remeo. 12 years siya sa Amerika. Caregiver. Hindi man ako nag-aaral ng nursing, pero nakapagtrabaho akong gano'n hanggang naging facility manager. Hindi naging madali ang naging trabaho niya noon sa Amerika. 24/7 ka nandoon. Doon ka rin natutulog, parang hindi ka rin natutulog dahil yun, wala kang peace of mind. Pero gustong-gusto ng mga Pilipinong magtrabaho as caregiver dahil maalalahanin daw tayong mga Pilipino. Dahil sa kagustuhang makapiling muli ang kaniyang pamilya, nagdesisyon na lamang umuwi ng Pilipinas si Kapatid Remigio. At least meron akong konting ipon na rin na tapos may konting ari-arian na inano din na ginamit at naipundar na konting sakaan nga na manggahan at saka may tanim na Davao Pomelo. Ang gusto ko sanang idagdag, kagaya ng mga ibang organisasyon, alam ko mahirap talagang magpasimula. Konting tiis, piliin lang yung taon talagang interesado sa organisasyon. Kasi kung kukuha ka rin ng kasama na sakit sa ulo, palaging complain, hindi mo na kailangan yun eh. Gusto mo yun, makakatulong sa organisasyon. At the same time, makapagbigay pa ng idea kung anong magagawa. Sa susunod na Buhay OFW, paano binago ng pagbabarko ang buhay ni Captain Nef Rubio Faculin? Paano sinusuklian ni Christine Gimba ang paghihirap ng amang OFW? At ano ang mga karanasang hindi malilimutan ni Captain Liberato Ambon sa kanyang pagsisiman? Alamin ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar.
kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. OFW, bayani ka na totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisi